po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain. Kaya naman po, i-ready po natin ang ating mga puso't isipan at yung attention po natin, ibigay po natin sa magbibigay po ng salita ng Diyos. Kaya naman po, tinatawagan ko na po si Attorney Eriverio para sa na maghahatid ng salita ng Diyos. Thank you. Nais ko lamang purihin ang Panginoon dahil when I look at the praise and worship team, lumuluha yung espiritu ko sa tuwa dahil nakita ko yung duplication na nangyayari. Hindi ko na nakita si Joy na gumigitara and somebody is playing the guitar. And there are new generation. At pati yung drummer natin, natutuwa ko. At marami na tayong mga singers. So, you're growing. You're growing. At nawa ay magpatuloy kayo. Nakakatuwa. And this brings me to, before I go to the message, Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Gusto ko lang i-share to yung yung 1 Kings chapter 18. As I listen to the music, to the praise and worship, I know there's somebody here who need this verse. Who needs this verse? May mga luha na kita ko, may mga remorse, spirit of remorse. Ang sabi po sa 1 Kings chapter 18, verse 37. Ito po ay isang panalangin ni Elijah. Alam niyo po si Elijah ay isang propeta. A prophet who is so close and intimate with God. Imagine mo pag propeta ka, audible voice, you can hear the word of God. Ito si Prophet Elijah. At itong si Prophet Elijah is someone, pag nanalangin siya, kaya niyang buksan yung pintuan ng langit. Grabe, Pag nanalangin si Elijah, he could open the window of heaven and rains will come. Kaya niyang buksan, para umulan. At Elijah, with his powerful prayer, could also close the window of heaven. Kaya niya ring saraduhan yung pintuan ng langit para huwag umulan. For 3.5 years, it did not rain. And the most important thing dito sa kay Elijah ay noong siya'y mag-isang pumunta kay King Ahab at talagang hinamon niya yung sambayanan ni King Ahab, sabi niya kay King Ahab, lahat ng mga Israelita, papuntahin mo sa Mount Carmel. Lahat ng mga propeta mo ni Baal, papuntahin mo sa Mount Carmel. At doon, magtutuos tayo. Magdala ka, mag-provide ka ng 2 toro, at yung toro sa'yo, at yung isang toro sa akin. Ngayon, mananalangin tayo sa Diyos natin, kung sino talagang tunay na Diyos, at kung sinong Diyos na magpapadala ng apoy, at kakainin o susunugin yung toro, ay siyang. Ang lakas ng loob, One against thousands of people, at hinahamon niya ang Diyos ni King Ahab, si Baal, against sa kanyang Diyos na pinanampalatayahan. Kaya dito, ang tagpurito is, eto na siya. Sino kaya ang nanalo? Sino kaya ang tunay na Diyos? Kaya dito, sa verse 1 Kings chapter 18 verse 39 or 38 muna.
Alright? First Kings. Basahin ko. First Kings chapter 18 verse 37. Alam mo po ba ito ang prayer ni Elijah? Sabi niya, "Hear me, O Lord." Sa Tagalog, ayan, maganda sa Tagalog. Etong panalangin niya, si Elijah prayed to God. Sagutin mo ako. Anong klaseng panalangin to? Siguro pag ako medyo, yan, attorney, sagutin mo ako. Saan nanggagaling si Elijah nito? Pero ang maganda rito dyan, sagutin mo ako, Panginoon. Hindi pa nakontento, sabi niya, sagutin mo ako. Upang malaman ng bayang ito na ikaw ang Panginoon ay Diyos. So his prayer is so intense and he was so confident. Confident siya. Imaginin mo, hinamon niya yung libu-libong katao, mga daming propeta against himself, mag-isa niya. At paano pag hindi tinugon ng Diyos yung kanyang panalangin? Eh di tapos siya. Di ba? Nakakahiya. Kaya sabi niya rito, Lord, hear me. Lord, answer me. Lord, answer me so that the Israelites will know you, Lord, as God. At iyong pinanunumbalik ang kanilang mga puso. The prayer of Elijah is for those believers who once served the Lord with wholeheartedness. Ito yung mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, na minsan ay nag-commit na, Lord, I will serve you. Lord, I will worship you. Lord, I give you my life. But at one point, tumalikod sila sa Panginoon. Pero, ang utos ng Diyos kay Elijah, pray that their hearts will be turned back to God. Ang prayer ni Elijah is, Lord, get their hearts back to you. Kunin mo muli ang kanilang mga dalisay na puso. Ibalik mo sa iyo, Lord. That is the prayer of Elijah. Kaya kung titingnan ninyo, pagkatapos ng panalangin ni Elijah, the window of heaven opens. And what happens next? Bumukas ang pintuan ng langit at apoy mula sa Panginoon ay bumaba. And what did the fire do? Sinunog ni Lamon ang toro na alay ni Elijah. So in verse 38, ang sabi niya rito, nang magkagayoy ang apoy ng Panginoon ay bumagsak at tinupok ang handog na sinusunog ang kahoy, mga bato, alabok at dinilaan ang tubig na nasa hukay. Everything was consumed. Everything was destroyed by the fire that came from heaven out of the prayer of Elijah. I know some of you, I can feel in my spirit, you need to surrender back your hearts to the Lord. You need to surrender back to your heart to the Lord. There is no 99% surrender. It must be 100% surrender.
Never to take for granted. Ang gaganda nung awitin ninyo. I praise God. Ako, sinasabi ko nga sa Lord, magpipreach pa ba ako o wag na lang? Kasi, sobra-sobra na yung mensahe sa mga kanta. Holy forever. Grabe. Pero sabi niya, no, you have to add more. Walang natira. And in verse 39, nakita ng mga taong ang mga puso ay punong-puno ng dumi. Mga pusong naghahanap ng kalinga, mga pusong naghahanap ng kadalasayan. And this is exactly the prayer of Elijah. Nang makita iyon ng buong bayan, kapatid, it's no accident that these verses are preached to you this moment. And I pray that it will penetrate your heart this very moment. Nung nakita nila, they started worshiping God. Nagpatira pa sila. Hindi nagpatira pa. Prostrating. Yung katawan ay nahiga, pero ang higa, yung mukha nasa ground. Patira pa. Ang tawag dyan sa English ay prostrate. Ganun sila mag-worship. A symbol of total surrender. There is no 99% surrender. It's either 100 or nothing. Salamat talaga sa mga messages, songs of messages. Had it not for that strong, powerful prayer of Elijah, the people would not have gone back to the Lord, would not have surrendered their hearts to the Lord. Bakit nga ba may 1% pa? Bakit nga ba 10% pa hindi buo? Kapatid, Anong dahilan? I'm telling you, today is the day of the Lord. Tomorrow we don't know. At sabihin mo ba, Lord, pwede ba bukas na lang ako magbago? Lord, pwede ba bukas talaga ako mag-commit? Marami pa akong gustong makamit. Marami pang gustong gawin. Everything you do of your own, walang kabuluhan yan. Everything you do of your own, walang kabuluhan yan. Unless the Lord does it through you. Bagay, ang pagsisisi palagi naman ay nasa huli. Kahapon, dumalaw kami sa isang pastor na namatay. Wala na. But he was happy, dying. Kaya alam niya, sa kanya kasi, every day is last day. Every day is last day. Every day is a new beginning. Every day is a new beginning. And every new beginning may start with an ending. Kuha nyo? Ang bagong simula ay araw-araw yan. Ang bawat araw ay bagong simula. Dahil di natin alam bukas kung may simula pa. Yung mahilig mag-postpone, manghingi ng, Lord, pwede pa extend? Kasi hindi ko pa siya sinasagot eh. Pwede pa, more time pa. Kaya natutuwa ako, my young people, now on the altar, and you allow yourselves to be used for the glory of God.
Huwag kayong huminto. Remember, I always preach, every day is a last day with the Lord. Kung may bukas, another last day. But what I'm saying that every new beginning, it starts with an ending. Ang nakaraan, nakaraan na. Ang nakaraan, nakaraan na. Huwag mo nang balikan ang nakaraan. Okay? Mike? Huwag mo nang balikan ang nakaraan. Ang nakaraan, nakaraan na yan. Alam mo, na-bless ako, lalo na kay Amy. Sabi ko, anong take away nyo sa women's? Grabe, detalyado. Sabi ko, how could this woman take down notes, the details ng salita ng Diyos? Ako, umiyak ako sa tuwa, Amy. Grabe, kahit dun sa Santo Tomas. Diba? Ewan ko. Ako rin mismo, kahit kayo kumakanta kayo, may notes ako na gustong pabigay ng Lord sa inyo. Pero sa atin, parang, okay. Alas 12 na sana, tapos na. There is no complacent faith. It's either you believe in God or not. And there's no joke with God. Kaya ito yung panalangin ni Elijah, Lord, please, get back their hearts to you. Ang problema lang, baka yung apoy na yan ay siyang tatanggalin niya isang kamay mo. Tatanggalin niya yung pamilya mo, tatanggalin niya yung bahay mo, tatanggalin niya yung trabaho mo, saka ka lang babalik. Ang hirap nun. O kaya, tatanggalin yung boyfriend mo sa'yo. Di ba? Lord, wag mo lang siyang kunin sa akin, Lord. Wag lang kaming mag-break, Lord. Magsaserve na ako sa'yo. Na-share ko nga sa women's ito. Attorney, paano pag bilang ako isang pastor, di na ako masaya sa church na yun? Attorney, aalis na ba ako? Hindi na ako masaya sa praise and worship eh. Attorney, aalis na ako sa discipleship group. Hindi na ako masaya dun eh. Attorney, iwanan ko na yung pamilya ko kasi hindi ako masaya dun eh. Biro mo, tanong yan sa D-group namin. Ano yung sasagot mo? Kung hindi ka na masaya, di umalis ka na. Yun bang tamang sagot? Hindi. Kasi ang paninilbihan sa Panginoon, hindi sa masaya ka o malungkot ka. Masaya ka man o malungkot ka. Hindi, madali bang sumunod sa Panginoon? Mahirap. Kasi kailangan mo mag-overtime na mag-drive. Dahil tinusabi ka ng Panginoon na i-sustain mo yung pamilya mo. Pagsunod mo yan. Grabe, nakakapagod. Di niya ba naintindihan? Halos mabangga ako. Nabangga nga kami kagabi. Warak yung aming sasakyan kagabi. At kanina, kinote ako ng 25,000. Warak. These fires may come either favorably or to your disadvantage. But the message of the Lord now is so loud and clear. Get back to the Lord. Now. Now. Minsan kasi parang ako din, nung ako'y nagbibisyo, nag-a-addict, Lord, promise. Promise, Lord. Pag-graduatein mo lang ako. Babalik ako sa'yo. Graduate ako ng college. Tuloy-tuloy pa rin ang bisyo. Lord, gawin mo lang akong abogado. Ang dami, Paano pag kinuha ka na ng Lord? I don't know. Pero sabi rito, Elijah prayed so hard so that the hearts
of those people who turned away from God will be brought back to Him. And as I said, consider this a new beginning, but start it with closing your past. Kalimutan mo na yung mga past mo. Magsimula ka ngayon. Closing and then beginning. Kasi marami kasing nagsisimula, open ang nakaraan. Di ba? Kasi doon sa church, sarado mo na yan. Ang mahalaga, between you and God. Bakit? Kaya mo bang baguhin ang ugali ng ibang tao? Eh di sana matagal ko nang nabago yung ugali ng asawa ko. O ako. It's for the Lord to change. It's not our work to change. It's God's work. Kaya ikaw naman, huwag ka nang pakeme-keme pa. Ha? Baka pasyalan ka ng apoy. And it may burn you part or whole of your body. Imagine mo how powerful prayer Elijah was. At after that, in verse 40, Elijah instructed the people who believe, who turned to God, to kill all the prophets, the false prophets. Patay sila. It's either you will be visited with God's fire, or those who turn back to God will be the ones to kill us or you. Eh, anong pinagpapagal mo ngayon? And this will remind us that, sabi nga ni Michael, talaga dapat unahin natin yung blessor kesa yung blessing. Yan din ang sabi ni Albert. Unahin daw yung blessor kesa yung blessing. Tama ba yan? Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi minsan talaga inuuna yung blessing kesa yung blessor. Pag may blessing na, nakalimutan na yung blessor. Sino bang blessor? God. He's the source. Diba? He's the source. Katulad ng mga sumusunod kay Kristo, ang tinitingnan nila kay Kristo, yung tinapay, yung unlimited tinapay, yung unlimited na isda, yung mga miracles ng Panginoon, pero hindi nila talaga si Jesus ang gusto nila. Gusto nila yung blessing from the Lord, but they don't like the Lord. Mga kapatid, alam ko nangungusap ang Panginoon sa inyo. Medyo malayo ng konti sa aking mensahe. Dahil pag-akyat ko ng Skyway kanina, I shared, sabi ko, just ito yung message para sa Caloocan. Okay? Introduction po lang yan, no? Pero we will end up sa tamang oras kasi baka may appointment kayo. Yan. Ang dami ng bakanting upuan, no? Eksakto lang itong message nyo. Let's go to Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Nais kong lahat ay tumayo at basahin natin ito. Colossians chapter 2, 6 to 7. In English, in verse 6 of chapter 2, Colossians, so then just as you receive Christ Jesus as your Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Salamat, Lord, sa inyo pong holy words. Bless it, Lord, that it will penetrate even the marrow of our bone and penetrate the four chambers of our hearts. And Lord, we pray that you will
that you will continue to shower us with your power, with your love and grace. And Lord, speak to us. Speak to us. As you speak to us, Lord, encourage your people to make the very most important decision in their lives. In Jesus' name. Amen. Amen. Please be seated. Sabi po rito, therefore, if you receive Jesus, you must walk in Him. Therefore, if you receive Jesus, you must walk in Him. Okay. Maraming mga Kristiyano kasi na tumanggap kay Kristo pero hindi naglalakad kay Kristo. Nakatayo lang. Nakatayo lang, nakaupo lang, o nakahiga lang. Busy sa cellphone. Di ba? Busy sa cellphone. Ha? Ano kaya? Nag-text na kaya siya sa akin? O kaya Facebook? Imaginin mo, kahagabi, inabot kami ng 11:30 to wait pa sa mekaniko at saka yung magtoto. Ako naman nagpe-Facebook, scroll. Yung mga anak ko, uy, ikaw din naggaganyan. Hindi, iba naman tinitingnan ko. Ikaw, sa inyo, sayaw sila ng sayaw. There's a difference between a believer and a follower. A believer is someone who believes in Jesus, pero naniniwala lang siya. Hindi siya sumusunod. Kaya may pagkakaiba yung nakatayo lang siya sa Panginoon at naglalakad sa Panginoon. A believer is simply one standing in the Lord, but does not move. But a follower is someone who takes steps with the Lord. In other words, a simple believer standing is a stagnant believer. But a walking believer is someone who follows Jesus and obeys His commands. And so you check yourself. Am I a standing believer or a walking believer? If you are a standing believer, then you have to grow to be a walking believer. Basic yan. Are you a disciple? Or just simply a believer? I challenge the praise and worship team. I know some of you or many of you are into discipleship. Whoever is the leader in this praise and worship team, siguraduhin ninyo na ang miyembro nyo sa praise and worship team is involved in discipleship. No involvement in discipleship, no opportunity, no right to stand in the altar of God. You must be a follower. You must be a disciple. Ingatan ninyo. Joyce and Michael. Do not stain. Huwag nyong mansahan. Or do not put rust. Kalawang. Dadami yan. Don't be complacent. And mind you, walang practice sa praise and worship. Walang practice. Everything you do, you should do it for the glory of the Lord. Kaya dapat, pag ginawakan mo yung guitar drums, do it seriously. Give it out to the Lord. Minsan, umattend ako ng isang big event. Kung kailan dumating na ako doon pa sila nagpa-practice sa altar. Ala, nagtotono-tono. Hindi ganyan ang tono. Dapat ganito, ganyan-ganito. Sige, sample. Mali tayo Hindi ganyan. Nasa altar ka na. Walang practice. You have to be serious.
Meron bang pakunwaring pagsamba? Walang pagkukunwari. Ang nagkukunwari yung mga peking Kristiyano. Di ba? So if you receive Jesus, kung talagang may relasyon ka sa Panginoon, kung talagang si Kristo ay nasa iyo, you must walk with Him. Kaso maraming taga-Zimbabwe, di ba? Kilala nyo ng mga Zimbabwe. Di ba? Taga-Simba, tapos uwi lang. Simba, uwi. Simba, uwi. Diinan natin. Ang mga nakatayong Kristiyano at hindi naglalakad ay yung mga taong walang ministeryo. Si Elijah nga did not pray for himself. He prayed for others. And you have our prayers. You are always in our hearts with my wife. At tuwang-tuwa kami when the women attended the women's fellowship. So, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Maglakad po kayo. For walking means following Jesus. Kailangan sumunod tayo sa Kanya. Ang problema, tinatanggap natin yung mga kanta ng Lord. Ang problema, tinatanggap natin yung mga katuruan ni Jesus. Ang problema, tinatanggap natin yung mga prinsipyo at doktrina ni Jesus. Ang problema, si Jesus mismo, hindi natin tinatanggap. Ang gagaling. Ang galing makipagdebate, ang galing mag-memorize. But where's Jesus? Malalaman mo na si Kristo ay nasa kanyang buhay kung siya'y naglalakad kay Kristo. At isang palatandaan, kapahayagan na ikaw ay naglalakad kay Kristo kung meron kang ministeryo. Okay? Number 2 point. While you are walking with Jesus, sabi niya dyan, so then as you receive Christ Jesus, your Lord, continue to live your lives in Him. Alay kayong dalawa. Para illustrate ko. Kayong dalawa. Dalawa. Tayo. Dapat marunong sumunod. Bilis, tayo lang. Hindi ko naman kayo iuwi. Yan, dito. Dito sa kabila. Yung isa. Okay. Ako po si attorney. Sabihin natin siya si Jesus. Alis ka muna, doon ka muna. If I receive Jesus, then I must walk with Jesus. So kung saan si Kristo, 3 steps forward. 3, ha? Dapat, susunod ako kay Kristo. That's walking with Jesus. Okay? Ngayon, sapat na ba that I just walk with Jesus throughout my life? Hindi kayo kasama? Walking with Jesus requires walking with others. Halika rito. At ipapakilala ko si Kristo sa kanya. At pag nakilala niya si Kristo, kasama ko pa rin siya maglalakad hanggang magkaroon siya ng ministry. Gets mo? Gets mo rin? Ano yan? Thank you. Simpleng ilustrasyon. Ha? Yung mga bakanting upuang yan, if you truly walk with Jesus and with His people, daling mapuno yan. Pero gusto nyo lang walk with Jesus lang, walang bunga. What happens? Kaya ako tuwang-tuwa na si mami ko, Eva, ay dala-dala niya yung kanyang mga anak na kababaihan. Di ba? At
At least andan naman yung lola jazz nila. Di ba? Dapat ganun. Don't just simply walk alone. Just walk with Jesus and with others. Kaya yung sinasabi nating discipleship, meron ka bang inaalagaan? May kasama ka bang naglalakad? Na inilalapit mo kay Kristo para sumunod kay Kristo? Kaya ako sinasabi, praise and worship team, we must be, kasi palagi kayong nasa altar, kayo ang modelo ng tamang paglakad sa Panginoon. Walang double life. Walang double standard. Sinasabi ko nga sa basketball namin mga pastor, Robe, nung 2 weeks ago, nagpang-abot yung 2 pastor. Sabi nung isa, pastor ka man din. Ikaw din, pastor ka din. O, ano mo yun? Tapos yung mga players nila, mga unbelievers, ano na to? Pwede ba na yung pagiging pastor mo ay sa pulpito lang at sa basketball ay hindi ka pastor? Pwede bang Kristiyano ka sa church pero paglabas mo sa church hindi ka na Kristiyano? There's no double standard. There's no double standard. Di ba? Pag nandito ka, kumakanta ka ng praise songs. Pero sa labas, nasa karaoke ka. Huh? Meron akong ganyan, anak ng pastor. Sa kaka-stroll ko sa Facebook, nakita ko siya, tumutugtog siya sa isang bar. So, kinausap ko si pastor, Pastor, alam mo ba to? Hindi ko rin alam, attorney. Huwag mo munang patugtugin sa altar. Kausapin natin. Kinausap namin. Kilala mo si Klein? Sorry po kasi wala pong allowance binibigay yung mami ko, kaya ako'y tumutugtog. Minsan, nagpapaampon tayo sa kaaway para magkaroon. Katulad ngayon, nasa bahay ampunan yung iba, wala sa simbahan. Huwag kayong magpaampon, kahit kanino, pag linggo, magpaampon kayo sa Panginoon. Mahirap, no? Mahirap maging Kristiyano. Meron ba sa Biblia sinasabi madaling maging Kristiyano? Wala. There's no word that says it is easy to be a Christian. Easy ba? Luke 9:23, if anyone comes after me, let him deny himself. Deny himself. Take up his cross daily and follow me. Madali ba yun? Hindi madali. Kaya kailangan po natin mag-decide to walk with Jesus for God's people. It's the amount of people you have brought to the Lord. It's the amount of hearts that you have brought back to the Lord that matters. Christianity is not selfishness. Yun bang kayo lang ni Kristo? Si Kristo nga, naparito para sa lahat. That's why, when you get involved in the ministry, you get involved yourself with other people. That you help these people. I do hope and pray that you will get involved into a ministry at unahin nyo ang discipleship or Bible study. Meron na kayong mga nanay at tatay dito. Mga nanay at tatay, magpresenta kayo. Mayong iba naman, ang dami ng anak. Okay, mag-train kayo. Kaya nakita ko kanina rito, yung duplication of leaders, of roles. No? So, kaya lang, yung iba naman, baka pwedeng pumasyal din doon sa Santo Tomas. Parang dito, bonggang-bongga ang praise and worship. Paano kaya yung Santo Tomas? Diba? Parang merong, yung isang pastor kausap ko kahapon,
nagtatag siya ng isang church sa Bicol. Tapos ang tanong niya sa akin, "Attorney, meron ka bang ibibigay na pastor para sa Bicol?" Ang sabi ko sa kanya, "Ang dami mong mga pastor sa church ninyo. Mga disciples mo. Mas maganda kung manggagaling sa loob." Pangalawa, bakit? Para saan ba sila? Doon lang sa lugar na yon? Padala mo sila na masubukan kung totoo sila. Kasi minsan, sinasabi nga ni Jazz, parang ang Christianity, ang ministry ngayon, barkadahan na lang. Ayaw nang maghiwalay. Ayoko doon, ayoko. Gusto ko magkasama tayo. Ha? Ganun ba ang Kristiyano? Ayoko, wag kang pupunta ron. Dito ka na lang. May mga ganun di ba? Yung iba naman, ayoko dyan. Kung saan ka nilagay ng Diyos, ibig sabihin, ang Diyos doon siya masaya sa'yo. Kahit hindi ka masaya. Kasi minsan yun Ang standard natin to serve the Lord is our emotion. No. Our standard in serving the Lord is His Word. Ang cost nga, Luke 9:23, di ba? You need to sacrifice. Imaginin mo yan. Si Joseph, ang daming anak, pero tuwang-tuwa ka naman na nagsiserve sa Panginoon. Naubos na nga buhok Kahit na pagod yan, pag nag-day group kami, napaka-active niyan. Di ba? So then, you walk with Jesus or walk in Jesus, but walk with Him with other people, helping them to get near to the Lord. Diba? Now, it's not easy to be walking with Jesus and to bring Jesus to the lives of other people. For as long as you live in this world is a world of trials, is a world of tribulations, is a world of problems. So, ibig sabihin, kakambal natin ang problema sa ating pang-araw-araw na paglalakbay bilang Kristiyano sa mundong ito. So, hindi madali. We are living in a world that is against us. But be of good cheer. Sabi ng John 16:33, for God has already overcome the world. Talunan na ang mundo. Napagtagumpayan na ang Panginoon ang mundo. Napagtagumpayan na ni Jesus ang kamatayan. At kung totoo tayong lumalakad kay Kristo, hindi tayo pwedeng talunin ng kaaway. Hindi tayo pwedeng talunin ng ating pera. Sabi ko nga kahapon, alam nyo, ang pera napaka-powerful Ano? Napaka-powerful ang pera. Lalo sa mga kababaihan, di ba? Powerful ang pera pagdating sa kababaihan. Intriga! Pag hindi ka nag-intriga, away yan. Walang kape, walang masahe. Ano? Di ba? Ha? Buti na lang may trabaho si Albert. Kung hindi, panghabang buhay kang tagalaba. Ha? Ako, naghahanap buhay naman ako, pero tagahugas pa rin ako ng pinggan. Forever na yata yun. Ha? Basta taga-prepare ka palagi ng pagkain. Bagong kasal kami, ako, kahit sang katutak na plansahin dyan, wag mo lang ako paglabayin. Kasi masyadong sensitive yung aking mga daliri. Yung pagka-Ajax, mga powder, nauubos yung skin ko. Kaya siyang tagalaba, ako taga-plansa. Imagine mo, pati gown ng anak ko, ako pa taga-plansa. Ang hirap mag-plansa ng gown. Pero wala yan, sisiw yan sa akin. It doesn't matter to me. It doesn't matter to me as a father. Diba? As a father. Ngayon, anak! Hugas ka ng pinggan.
Ay, dyan, hindi pa ako tapos sa laro ko eh. Grabe yung mga kabataan ngayon. Anak! Ano naman? Ito allowance. Oh, allowance. Oh, bilis. Pag allowance. Na makapangyarihan talaga ang pera, no? Unwittingly, unconsciously, sa ating buhay, minsan, pinapayagan natin ang kapangyarihan ng mundo, ng kaaway, ng pera, to rule us. Di ba? Di ba, Molly? Di ba? Kaya kung pagpipiliin kayo, Satanas o 10 milyon? Ha? 10 milyon. Ganun kalakas ang pera. Mas malakas pa kay Satanas. Siyempre, 10 milyon na eh. Di ba? Yan ang joke na may tama sa mga Kristiyanong hindi inuuna ang Panginoon at whatever cost. In other words, we are not rooted. Hindi tayo nag-uugat sa salita ng Diyos. We must be rooted as we walk with Jesus and as we bring other people to Jesus, we must continue to root in with the Word of God. Kailangan mag-ugat tayo sa salita ng Diyos because the Word of God is a lamp and light unto our life. Kailangan madami tayong ugat. At yung ugat na yan ay dapat mag-spread, dapat yan ay lumalim. And every root must represent the abundance of God's Word. Para kahit na gaano kalakas ang ulan, bagyo, earthquake o mga problema, hindi ka matutumba. Dahil nakaugat ka sa salita ng Diyos. So as you walk with Jesus, and try to bring these people to Jesus, wag na wag mong kaliligtaan na magbasa at mag-meditate sa salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ang siyang magpapatubo ng ugat mo sa iyong pananampalataya. How is your daily devotion? How is your daily time with the Lord? Wala po tayong pang-araw-araw na panahon sa salita ng Diyos. Mababaw lang ang ugat natin. Kaya pag may problema, tumba ka, tumbalelong ka. Kasi nga, hindi ka nakatayo sa matatag na pundasyon. Yung ugat mo ay napakababaw. Kaya kung ako sa inyo, alam nyo, kaya mag-uugat kayo ng gusto if you are involved in different ministries, especially kung kayo na ay teacher, kung kayo ay praise and worship leader o kumakanta. You have to meditate on the Word of God. Mararamdaman mo naman yan eh. In spirit, kung tama yung spirito. See? Kaya we have to be rooted in the Word of God. Kaya yung mga mature Christians here, teach others how to root in the Lord. Huwag tayong complacent, ibig sabihin, easy lang. Kung may time, di sige. Magbasa. Kung wala, di, walang time sa Lord. Grabe, no? Walang time sa Lord. Paano kaya kung tinanggal niya lahat yung binigay niya sa'yo? Siguro magkakaroon ka ng time. No? Pag tinanggal niya yung isang paa mo, may time ka ngayon kasi nasa bed ka lang. O kaya, tinanggal niya yung trabaho mo, kaya, Lord, nung nawalan ka ng trabaho, Lord. Pero binigyan ka ng trabaho, tayo na, inuman na. Kainan na. Lalo ngayon, eat all you can, kabalin, 500, ayos na. Pero nung wala kang trabaho,
naalala mo ang Panginoon. Kaya mas mabuti pa nga, walang trabaho, naalala mo ang Panginoon eh. Di ba? Be rooted. Kailangan po tayong mag-ugat at ang ugat natin ay ang salita ng Diyos. Wow! If you are rooted in the Word of God, you have always reason to thank God. If you are rooted in the Word of God, kahit na bumagyo, umulan, kahit wala kang trabaho, you will always find reason to thank the Lord. Yung nangyari sa amin kagabi, salamat Lord. Ang laking paalala, walang nangyari sa amin ni Jazz at walang damage. Kami na nga ang nakabangga. Yung driver parang sabi, Sir, pasulat na lang dyan na wala kaming pananagutan sa iyo. Sabi ko sa akin yun. Kasi gutom na gutom si Jazz. Nandun ako sa Katipunan, yung pababa, yung paganon doon sa Marikina. Sa Katipunan doon sa Ateneo, pababa yun. Papunta kami sa Contis kasi gusto niya kumain doon. Nandun sa kabilang side. So nakatingin ako doon, pababa, traffic. I thought, dahil traffic, umuusad na siya. Yung delivery truck, hindi pala siya umusad. Dahil nagsiselfone din. Naka-stop. Pag gano'n ko, bang! Pag gano'n ko, ayan na! Siya nagsiselfone din. Hindi niya nakapag-prepare, kaya medyo sumakit yung dibdib niya. Buti naman naka-seatbelt. But praise be to God, hindi Porsche, hindi yung Lexus or yung luxurious car ni Diskaya yung nabangga namin. Kung hindi, hahabulin ko yung payong. Praise God, walang. But it's worth the lesson, mga kapatid. Kaya dito sinasabi niya, we have to be rooted sa salita ng Diyos. And I'm glad to hear na may mga devotion at meron kayong fellowship, yung praise and worship team before you do your job. Pero ang pinakamaganda, katulad ni Elijah, meron kayong hiding place. May hiding place. Ano yung hiding place? Yun bang lugar or place in your heart na dalawa lang kayo ng Lord at kayong dalawa lang nag-uusap? Ha? Para paglabas mo, malakas ka na. You wanna grow? You have to get closer to the Lord. And how to get closer to the Lord? His Word is the key. Pag narinig mo ang Word niya, papamuhay mo. And other than being rooted in the Lord, you have to be built up in Him. Built up. Building. Kung may ugat, dapat may puno, may sanga, may dahon, at mayroong bunga. You are designed to bear fruit. Kaya ka binubugbog ng salita ng Diyos dahil nais ng Diyos na ikaw ay mamunga. At para ikaw ay mamunga, dapat meron kang trunk, merong branches, at may dahon. Maliwanag yan sa John 16:33. No, 15:16. John 15:16. That you have to bear fruit that is permanent. Ano yung fruit na yan? Fruit of the Spirit. Di ba? Ano bang dapat nakikita sa atin? If we are truly rooted, kung tayo ngayon ay lumalakad kay Kristo, as we bring people of God to Christ, we must root in the Word of God, but we must bear fruit. Ang ugat na walang bunga, walang dahon, walang kwentang ugat. Okay? Walang kwentang ugat. Ibig sabihin, condemn. Ibig sabihin, patay na kahoy. Walang bunga, walang ugat. So, ibig sabihin ng built up in Him, kailangan tayo ay namumunga sa Panginoon. Dapat tayo
ay patuloy na lumalago sa Panginoon. At ang ating paglago at pagmature is when you bring people to the Lord. Yung prayer ni Elijah. So, ang counting machine natin dito is, how many souls? How many believers have you brought to the Lord? How many souls yung na-evangelize mo? How many believers yung na-disciple mo sa Panginoon? Nulit ko po, every day is a new beginning. But new beginning must start in the closing. Start today, forget what is yesterday. Build up. Kaya tanong, nag-grow ba tayo? Nagmamature ba tayo? Nakakitaan ba tayo ng bunga? O palagi pa rin tayong parang yung yung aming coconut. Tuwang-tuwa kami ni Jazz kasi makapuno. Ang daming bulaklak na ganyan. At the end of the day, ni isa wala. Nahuhulog. Minsan, nagbulaklak na naman, meron namang mga 6-7 na maliliit na. Tapos biglang nag-shrink, naging brown, hulog. Awa ng Diyos, may isang natira. Ayun, yun lang. Wala na, hindi na nasunod. Kasi nga, yung coconut na yun, naitanim doon sa, yung bato sa ilalim, ang tawag doon? Yung, anong klaseng bato? Kaya, adobe. Yan, hindi adobo. Mamaya siguro may adobo, pero yun, adobe. Adobe. Lalo na pag kami ang nagtanim, wala talaga. Pero pag si Jess nagtanim, okay yun. Now, sabi niya rito, rooted and built up in Him, is strengthened in the faith. Is strengthened in the faith. Anong ibig sabihin ng strengthened in the faith? Yung relationship mo sa Lord must level up. Magle-level up. Okay? 2 level up dapat yan. Strengthening of faith will simply mean ganito. Strengthening of faith. You want to strengthen your faith as you walk in Jesus? Simple. Talikuran mo yung mga mali. Buong buhay mong ibigay sa Lord lahat. At sabihin mo sa Lord, gamitin mo ako sa gusto mong pagkagamit ko. Ganun ang faith. Turn away from your bad past, surrender your life to the Lord, and ask the Lord, Lord, use me. Yun ang faith. Now, if you want to be strengthened of your faith, you have to keep your fellowship with Him. Ano ang fellowship? Yung palagi kayong dalawang nag-uusap. Okay? Dalawa kayong nag-uusap. Kasi pag pagkausap mo ang Lord at may kasama ka pang iba, baka chismosa pa yun or chismoso yung isa. Ichichismis ka pa sa Lord. Katulad nung mga false prophets ni Baal. Anong sabi ni Elijah? Magdamag sila simula umaga hanggang gabi, hindi kayo narinig ng Diyos nyo. Walang apoy. Kasi yung Diyos nyo busy. Yung Diyos nyo nagtitiktok. Yung Diyos nyo nagsiselfon. Yung Diyos nyo may kausap na chismoso. Kaya hindi kayo narinig.
loko-loko itong si Elijah, no? Hindi kayo narinig. Samantalang si Elijah, sa verse 37, nung sinabi niya, Hear me, Lord. Hear me, that they may know that you are God, that you will get back their hearts back to you. Pagkatapos niyan, fire came down from heaven. So if you want to be strengthened in our faith, kailangan po natin yung ating relasyon ay aalagaan nito yung intentional at regular na pakikipag-isa sa Panginoon. Because it is through your fellowship with the Lord that you will be revealed of strength. That it is your fellowship with the Lord that you will be given power and strength. That it is your fellowship with the Lord that you will be revealed of His plan for your life. At kaya kahit na thousands of enemies are in front of you, because your faith is strengthened in the Lord, wala kang ikinakatakot, wala kang worries, wala kang pangamba. Di ba? Ang sabi sa akin, parang ayaw mong mag-preach. Ano ba yun? If you are true to your faith, at ang Lord nagsasabi sa iyo, gawin mo ito, gawin mo. It's Elijah's faith that moved the Lord to open heavens and bring down fire and rains. It is the faith of Elijah na yung patay na anak ng balo ay binuhay niya. It is the faith of Elijah that when he was in hiding ay for 3.5 years. Paano siya kumain? Tagtuyot. May raven, may ibon na tagadala ng pagkain. Because of his faith. So, there's nothing impossible with God through your faith. That's why you need to be strengthened and empowered with your faith. And that is by keeping your intentional, regular, and consistent fellowship with the Lord. Dapat nga, mas marami kang panahon sa Diyos kasi. In fact, dapat yung ito ang tamang theological understanding. Ang understanding dapat ay, dapat na ang fellowship mo sa Lord 24/7. Okay? Ibig sabihin yan, sa lahat ng ginagawa mo, kasama mo si Kristo. That is yung sinasabi nating 24/7. Kasama mo siya. At kung kasama mo siya, He is always your president. He is always your CEO. He is always your boss. He is always your king. That's why, before you make any decision, tanungin mo siya. Huwag mong tanungin yung emosyon mo. Huwag mong tanungin yung utak mo. Tanungin mo ang Lord sa mga desisyon na yan. Kaya nga, when you walk, baka kung makalimutan, when you walk in the Lord, you walk with others, but you have to walk with some advisors, mentors, o disciples. Kasi ang hirap din naglakad ka, may inaalagaan ka, pero walang nag-aalaga sa'yo. Kaya ka bumabagsak, kaya mali-mali decision mo, walang nag-aalaga sa'yo. May gusto namang mag-alaga sa'yo, ayaw mong magpaalaga. Gusto mong magpaalaga sa kabilang bakod. Yan ang mahirap. Pag nagpaalaga ka doon, manganganak ka pa doon ng marami. Kaso, maiitim ang anak mo doon. Panguli, then I will call Jazz. Walking in Jesus requires rooting in the Word. Requires yung bearing fruits in Jesus. And requires fellowship with Jesus. And yung fellowship with Jesus, idalin mo yan sa fellowship with co-believers. Yun bang, pag may mga fellowship among believers, dapat excited ka. Kasi pagpapalakasan yan, yung fellowshipping with co-believers, pagpapalakasan yan, lalong ganyan, pagka Sunday, parang tinatamad ka, parang may problema ka. O kaya pagka prayer meeting, may problema ka. Pag devotion time, or Bible study time, tinatamad ka. May problema ka pagka ganun.
Diba? At ang clinching, the circular clinching, yung umiikot na kaganapan ng iyong paglakad sa Panginoon ay ang pagiging mayaman sa pagpapasalamat sa Diyos. Kuha mo ba, Mike? Parang busy si Mike. Nagpipreach siya rin sa likod. No? Very important to. Dapat ang kaganapan ng iyong paglakad sa Panginoon ay matutunan mo maging mayaman sa pasasalamat anuman ang panahon, anuman ang sitwasyon. Inuulit ko. In good or bad times, with or without problems, you must know or learn to thank the Lord in all circumstances. 1 Thessalonians chapter 5, 16, 17, 18. Sabi niya diyan, rejoice in the Lord always. Pray always. Thank the Lord always. Yan po yung Thessalonians, chapter 5, verse 16, 17, and 18. Kahit na inaaway ka ni Michael, Criselda, Lord, salamat, dahil inaaway ako. Ibig sabihin, mahal niya ako. O kaya naman si Michael, Lord, salamat, inaaway ako ni Criselda. Sino nang aaway sa inyong dalawa? Siya. O, ikaw, masungit ka kasi. Huh? Kitang-kita ko yun pag naglalaro kami ng basketball. Sungit to eh. Huh? Pero masipag. Sipag yan. So, mga kapatid, develop the habit of thanking God. Alam niyo bakit? Aside from being the clinching completeness of your walk with the Lord, yung pagpapasalamat mo sa Panginoon, natutuwa ang Diyos. At kung natutuwa ang Diyos sa iyong pasasalamat, lalo kanyang palalakasin. Remember? Remember yung Nehemiah natin? 8, verse 10, the joy of the Lord is my strength. Kung saan masaya ang Diyos, dapat andun ka. Dapat andun kang sinasamba mo siya. At dapat doon ka nagpapasalamat. Kaya mga kapatid, it's not easy really. Hindi po madali ang maging Kristiyano. Pero may pangako ang Diyos. Sabi niya sa John 14:6, John 3:16. For God so loved the world. Mahal na mahal ka niya. Dahil nanampalataya ka kay Kristo, hindi ka mapapahamak, kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Eternal life, walang panama ang kahirapan sa mundo. Eternal life is what the Lord offers us. And is far more important than any other thing in the world. So this time, I would like to present to you my Sister Jazz.